Bawat umaga kapag binubuksan mo ang iyong cabinet para pumili ng damit, nagagawa mo ang isang desisyon na maaaring nakakaapekto sa buong araw mo nang hindi mo namamalayan. Ang kulay ng iyong suot ay hindi lamang tungkol sa fashion o personal na preference. Ito ay isang makapangyarihang visual signal na nakakaapekto sa kung paano ka nakikita ng ibang tao, kung paano mo nararamdaman ang iyong sarili, at kung paano ka nagre-respond sa mga sitwasyon sa buong maghapon. Marahil ay naranasan mo na ito. May mga araw na pakiramdam mo ay unstoppable ka na, ang lahat ay nagwo-workout sa iyong favor, at ang mga tao ay natural na naaakit sa iyo. Mayroon ding mga araw na kahit anong gawin mo, parang walang nagtatrabaho, na ang mga oportunidad ay lumalayo at ang iyong enerhiya ay mababa. Iniisip mo na baka malas lang o masama ang timing, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kulay ng iyong damit sa mga araw na iyon ay maaaring bahagi ng problema? Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito patungo sa malalim na pag-unawa kung paano ang mga kulay na iyong isinusuot ay nakakaapekto sa iyong personal na magnetism at kakayahang maakit ang abundance sa iyong buhay. Ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang 7 kulay na dapat mong iwasan sa mga mahalagang araw o key days ng iyong buhay. Ito ang mga araw tulad ng job interviews, business meetings, first dates, important presentations o anumang okasyon kung saan kailangan mo ang pinakamataas na antas ng iyong personal magnetism at positive energy. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging malinaw tungkol sa isang bagay. Ang lahat ng ibabahagi ko ngayon ay batay sa mga prinsipyo ng color psychology visual perception at kung paano ang ating utak ay nagpoproseso ng visual information. May mga scientific studies na sumusuporta sa epekto ng kulay sa mood behavior at perception. Gayunpaman, ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa kanilang personal na experiences, cultural background at individual psychology. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional na advice. Kung handa ka ng malaman kung aling mga kulay ang maaaring humahadlang sa iyong tagumpay, isulat mo sa mga komento ang pariralang pinipili ko, ang mga kulay ng tagumpay. Ang deklarasyong ito ay maaaring maging simula ng mas conscious na approach sa iyong daily choices. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Jonathan na isang 35 taong gulang na sales executive mula sa Makati City. Si Jonathan ay nagtatrabaho sa isang multinational company at kilala siya bilang isa sa mga top performers sa kanyang team. Ngunit may isang pattern na napansin niya sa kanyang career na hindi niya maintindihan sa loob ng maraming taon. Tuwing mayroon siyang malaking client presentation o important meeting, may mga pagkakataon na parang lahat ay nagko-click. Ang mga kliyente ay receptive, ang kanyang mga ideas ay agad na tinatanggap at ang deals ay nagsasara ng mabilis. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na kahit gaano kahusay ang kanyang preparation, parang may invisible na pader sa pagitan niya at ng kliyente. Ang energy sa room ay flat, ang mga tao ay distant at ang deals ay bumabagsak sa huling sandali. Nag-analyze si Jonathan ng kanyang mga successful at unsuccessful presentations. Tiningnan niya ang lahat ng pwedeng factors. Ang oras ng meeting, ang mood ng kliyente, ang economic conditions, ang kanyang preparation level. Ngunit walang consistent pattern na lumabas sa mga traditional factors na ito. Isang araw, habang nagbabasa siya ng isang libro tungkol sa corporate psychology, may isang chapter na nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay tungkol sa color psychology at kung paano ang mga kulay ay nakakaapekto sa perception at decision making. Naging curious si Jonathan at nag-umpisa siyang itrack ang kulay ng kanyang suot sa bawat major presentation kasama ang resulta. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pag-track, nakakita siya ng surprising pattern. Sa mga araw na naka-dark gray o black suit siya, lalo na kapag combined ito ng dark tie, ang kanyang success rate ay significantly lower kaysa sa mga araw na naka-navy blue o charcoal na may touch ng warm accent color. Hindi perfect correlation, ngunit consistent enough para pansinin. Nag-eksperimento si Jonathan. Nag-umpisa siyang intentionally pumili ng mas strategic na color combinations para sa kanyang important meetings. Hindi niya binago ang kanyang sales pitch o preparation process. Ang kanyang product knowledge at presentation skills ay pareho. Ang tanging binago niya ay ang kulay ng kanyang wardrobe sa mga key days. Sa loob ng susunod na quarter, ang kanyang close rate ay tumaas ng 15%. Sinabi ng kanyang manager na parang may bagong energy siya at ang mga kliyente ay mas engaged kaysa dati. Si Jonathan ay convinced na ang color ay isang underrated factor sa personal at professional success. Ito ay hindi isolated case. Maraming executive speakers at professionals ang natuklasan ang kapangyarihan ng strategic color choices. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang mga kulay na dapat mong iwasan para maprotektahan ang iyong personal magnetism sa mga important moments ng iyong buhay.
Ang unang kulay na dapat mong iwasan sa mga mahalagang araw ay ang pure black o purong itim, lalo na kung ito ang dominant color ng iyong buong outfit mula ulo hanggang paa. Alam kong marami ang magugulat dito dahil ang itim ay traditionally associated sa sophistication, elegance at power. Sa corporate world, ang black suit ay considered na classic at safe choice. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Sa color psychology, ang purong itim ay nag-aabsorb ng lahat ng light. Ito ay visually at energetically kumakatawan sa absence ng color at in some interpretations, absence ng energy output. Kapag naka-full black outfit ka sa isang important meeting, maaaring ito ay magbigay ng impression na ikaw ay closed off, distant o hindi approachable. May studies sa field ng first impressions na nagpapakita na ang mga tao na naka-all black ay madalas na perceived bilang mas authoritative, ngunit mas less warm at less trustworthy kaysa sa mga may accent colors sa kanilang outfit. Sa mga sitwasyon kung saan kailangan mong mag-build ng rapport at connection, ang excessive black ay maaaring maging hindrance. Bukod dito, ang black ay maaaring mag-drain ng iyong visible energy. Sa literal na paraan, ang itim ay nag-aabsorb ng heat at light, kaya sa mahabang araw na meeting o presentation, maaaring mas mainit at less comfortable ang iyong pakiramdam na nakakaapekto sa iyong performance. Ang solusyon ay hindi total avoidance ng black. Pwede mong gamitin ang black bilang accent o base, ngunit dagdagan ito ng strategic touches ng ibang kulay. Isang black blazer na may blue shirt at warm-toned tie ay mas balanced kaysa sa all-black ensemble. Ang key ay iwasan ang pure unbroken black mula ulo hanggang paa. Ang ikalawang kulay na dapat mong iwasan ay ang muddy brown o maputik na kayumanggi. Hindi lahat ng brown ay problematic. Ang rich chocolate brown o warm caramel tones ay maaaring maging grounding at trustworthy. Ang problema ay ang washed-out grayish brown na tinatawag na muddy brown na walang vibrancy o life. Ang muddy brown ay kulay ng stagnation at pagkabagot sa color psychology. Ito ay visually unexciting at madalas na associated sa lack ng ambition o energy. Sa mga important days kung saan kailangan mo ng dinamismo at enthusiasm, ang pagsusuot ng muddy brown ay maaaring magbigay ng impresyon na ikaw ay tired, uninspired o lacking ng drive. Sa context ng job interviews o business meetings, ang muddy brown ay isa sa mga least recommended na kulay ng career consultants at image experts. Ito ay hindi nagko-command ng attention at hindi nagpo-project ng confidence. Ang iyong visual impact ay nababawasan kahit gaano kahusay ang iyong credentials at presentation. Ang solusyon ay kung gusto mong magsuot ng brown, piliin ang mas rich at saturated tones tulad ng cognac, chestnut o warm tan. Ang mga kulay na ito ay may warmth at earthiness na positive habang iniiwasan ang dullness ng muddy brown. Kung ang karamihan ng iyong wardrobe ay nasa muddy brown category, isaalang-alang ang pag-update gamit ang mas vibrant alternatives. Ang ikatlong kulay na dapat mong iwasan ay ang pale washed out yellow o maputlang dilaw. Ang vibrant yellow ay kulay ng optimism, energy at creativity. Ngunit ang pale sickly yellow na walang saturation ay may completely different effect. Ito ay madalas na associated sa illness, anxiety at weakness. Sa medical context, ang yellowish skin ay sign ng jaundice o liver problems, kaya ang ating utak ay subconsciously trained na ma-associate ang pale yellow sa poor health. Kapag nagsusuot ka ng damit na pale washed out yellow, lalo na malapit sa iyong mukha, maaaring ito ay mag-cast ng unhealthy pallor sa iyong complexion na nagpapababa ng iyong perceived vitality at attractiveness. Bukod dito, ang pale yellow ay isa sa mga pinakamahirap na kulay na i-photograph at i-video. Sa mga important meetings kung saan maaaring may video component o kung saan ang iyong visual presence ay importante, ang pale yellow ay maaaring mag-wash out ang iyong features at magbigay ng tired appearance. Ang solusyon ay kung gusto ng yellow sa iyong outfit, pumili ng mas saturated versions tulad ng golden yellow, mustard o warm amber. Ang mga kulay na ito ay may positive energy ng yellow nang walang negative associations ng pale sickly version. Ang rich yellows ay nagpo-project ng confidence at optimism. Ang ikaapat na kulay na dapat mong iwasan ay ang neon o fluorescent colors sa professional settings. Kasama dito ang neon pink, neon green, neon orange at electric blue na sobrang bright. Ang mga kulay na ito ay designed para maging attention-grabbing at yan exactly ang problema. Sa mga important professional situations, ang neon colors ay maaaring magbigay ng impression na ikaw ay trying too hard, unprofessional o lacking ng seriousness. Ang visual intensity ng mga kulay na ito ay overwhelming para sa maraming tao at maaaring mag-distract mula sa iyong actual na message at qualifications. May studies na nagpapakita na ang overly bright colors ay maaaring mag-trigger ng visual fatigue at mild irritation sa mga nakakakita sa iyo ng matagal.
Sa isang 1-hour meeting o interview, ang iyong neon outfit ay maaaring nagko-contribute sa subtle discomfort ng mga kausap mo na nakakaapekto sa kanilang impression at decision making. Bukod dito, ang neon colors ay madalas na associated sa casual, recreational o party settings. Kapag nagsusuot ka nito sa professional context, nagpapadala ka ng mixed signals tungkol sa iyong seriousness at professionalism. Ang solusyon ay i-reserve ang neon colors para sa appropriate casual occasions. Para sa important professional days, pumili ng rich saturated colors na may presence ngunit hindi overwhelming. Ang royal blue, deep teal o rich burgundy ay pwedeng mag-command ng atensyon ng hindi nagiging jarring o inappropriate. Ang ikalimang kulay na dapat mong iwasan ay ang gray na walang undertones o dead gray. Ang gray ay considered na neutral at safe color, ngunit may malaking difference sa pagitan ng sophisticated gray at dead lifeless gray. Ang sophisticated gray ay may subtle undertones ng blue, warm brown, or even lavender na nagbibigay dito ng depth at interest. Ang dead gray ay flat at completely neutral na walang anumang warmth o cool undertones. Sa color psychology, ang dead gray ay associated sa indecision, lack ng personality at emotional distance. Ito ay literally ang kulay ng ambiguity na hindi warm o cool, hindi dark o light, hindi exciting o calming. Ang kakulangan ng character ng dead gray ay maaaring matranslate sa perception na ikaw din ay lacking ng character o conviction. Sa mga important days kung saan kailangan mo ng impact, ang dead gray ay maaaring magbigay ng forgettable impression. Ang mga tao ay maaaring mahirapan ma-remember ka o ma-distinguish ka mula sa ibang mga tao dahil ang iyong visual presence ay walang memorable quality. Ang solusyon ay kung gusto mong magsuot ng gray, pumili ng mga may clear undertones. Ang charcoal gray na may blue undertones ay sophisticated at professional. Ang warm gray na may brown undertones ay approachable at grounded. Iwasan ang pure neutral gray na walang personality. Ang ika-anim na kulay na dapat mong iwasan ay ang certain shades ng green, particular ang olive drab at khaki green. Hindi lahat ng green ay problematic. Ang emerald green, forest green at even mint green ay may positive associations sa growth, renewal at harmony. Ang problema ay ang military-inspired olive at khaki greens na madalas na associated sa uniformity, conformity at lack ng individuality. Sa visual terms, ang olive drab ay originally designed para sa camouflage, para i-blend ang wearer sa environment at gawin silang less noticeable. Ito ay exactly opposite ng gusto mong mangyari sa isang important meeting o interview, kung saan kailangan mong mag-stand out at maging memorable. Bukod dito, ang olive at khaki greens ay madalas na unflattering sa maraming skin tones na nagbibigay ng sallow o tired appearance sa complexion. Ang epekto na ito ay particularly pronounced sa artificial lighting na madalas na matatagpuan sa mga office at conference rooms. Ang solusyon ay kung gusto mong magsuot ng green, pumili ng mas jewel-toned options tulad ng emerald, hunter green o teal. Ang mga kulay na ito ay may positive associations at mas flattering sa karamihan ng skin tones. Ang olive at khaki ay pwedeng i-reserve para sa casual weekend wear. Ang ikapito at huling kulay na dapat mong iwasan sa mga mahalagang araw ay ang pure white mula ulo hanggang paa o ang stark white na walang cream o off-white undertones. Katulad ng pure black, ang pure all-white outfit ay may extreme quality na maaaring maging counterproductive sa certain situations. Ang pure white ay literally ang presence ng lahat ng colors ng light at ito ay high maintenance at high stakes na choice. Ang anumang stain mark o imperfection ay instantly visible sa white fabric na nagdadagdag ng anxiety at self-consciousness sa wearer. Sa mga important days kung saan kailangan mo ng confidence at relaxation, ang constant worry tungkol sa iyong white outfit ay maaaring maging mental distraction. Bukod dito, ang stark pure white ay maaaring magbigay ng clinical sterile impression na associated sa hospitals o laboratories. Sa professional settings, ito ay maaaring mag-project ng coldness o distance na counterproductive kung ang goal mo ay mag-build ng warm connections at relationships. Sa cultural terms din, ang all-white ay may specific associations sa different cultures na maaaring hindi mo intended. Ang ibig sabihin nito ay ang all-white outfit ay loaded ng various meanings na maaaring mag-complicate ng iyong intended message. Ang solusyon ay kung gusto mong magsuot ng white as base, pumili ng off-white, cream o ivory na may subtle warmth. Dagdagan ito ng accent colors para mag-break ng monotony at magdagdag ng interest. Ang pure white ay maaaring gamitin sa small doses bilang accent, ngunit iwasan ang complete all-white look para sa important professional occasions. Ngayong alam mo na ang 7 kulay na dapat mong iwasan sa mga mahalagang araw-panahon na para pag-usapan ang mga alternatibo at kung paano mag-build ng strategic wardrobe para sa success. Ang pinakamagandang kulay para sa important days ay ang mga nasa tinatawag na power color category. Kasama dito ang navy blue na associated sa trust, competence at stability.
Ang studies ay consistent na nagpapakita na ang navy blue ay isa sa mga pinaka-universally positive na kulay para sa professional settings. Ito ay nagpo-project ng confidence ng hindi overwhelming at trustworthiness ng hindi boring. Ang deep burgundy o wine red ay isa ring excellent choice na nagko-combine ng passion ng red at sophistication ng darker tones. Ito ay memorable ngunit hindi aggressive at nagpo-project ng confidence at authority. Ang forest green o emerald green ay nagpapakita ng growth, stability at harmony. Ito ay particularly effective sa mga situations kung saan gusto mong mag-project ng reliability at long-term thinking. Ang rich purple particular, ang plum o aubergine shades ay associated sa creativity, wisdom at luxury. Ito ay excellent choice kung gusto mong mag-stand out habang nagpo-project ng sophistication. Sa Inner Mind Espanyol, tinatawag namin itong strategic color protocol o protocol ng estratehikong kulay. Ang unang hakbang ay ang wardrobe audit. Suriin ang iyong closet at i-identify ang mga damit na nasa 7 problematic colors. Hindi kailangan mong itapon ang mga ito, ngunit itag mo ang mga ito mentally bilang not for important days. Ang ikalawang hakbang ay ang Power Piece Collection. Mag-invest sa ilang key pieces sa mga power colors na tinalakay natin. Isang magandang navy blazer, isang rich burgundy tie o scarf at isang emerald green shirt ay maaring mag-transform ng iyong options para sa important occasions. Ang ikatlong hakbang ay ang pre-event planning. Bago ang bawat important day, i-plan ang iyong outfit ng isang gabi before. Suriin ang kulay at tanungin ang sarili mo kung ano ang message na gusto mong i-project at kung ang iyong chosen colors ay aligned sa message na iyon. Ang ikaapat na hakbang ay ang feedback collection. Pagkatapos ng important events, inote ang iyong outfit at ang outcome. Over time, maaari kang makakita ng patterns kung aling colors ay nagwo-work best para sa iyo personally. Ang ikalimang hakbang ay ang continuous refinement. Ang iyong understanding ng color at personal magnetism ay magde-develop over time. Maging open sa experimentation at adjustment habang natutuklasan mo kung ano ang pinaka-effective para sa iyong specific goals at personality. Ang mga kulay na iyong isinusuot ay isang form ng non-verbal communication. Bago ka pa makapagsalita, ang iyong outfit ay nagsasalita na para sa iyo. Nagpapadala ito ng signals tungkol sa iyong personality, iyong energy at iyong intentions. Sa mga mahalagang araw kung saan ang bawat advantage ay importante, ang strategic color choices ay maaaring maging difference maker. Si Jonathan, ang sales executive na binanggit ko sa simula, ay nagpatuloy sa kanyang practice ng strategic color selection. Ngayon ay isa na siya sa mga top performers sa kanyang region at madalas siyang mag-mentor ng mga bagong salespeople tungkol sa importance ng visual presentation kasama ang color psychology. Ang mga kulay ay hindi magic. Hindi nila kayang gawing successful ang isang unprepared o incompetent na tao. Ngunit para sa mga taong prepared at capable, ang tamang kulay ay maaaring mag-amplify ng kanilang existing strengths at mag-remove ng unnecessary barriers sa kanilang success. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng bagong perspective sa iyong daily choices, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa kung paano mag-optimize ang iyong environment at choices para sa maximum success at abundance. Isulat mo sa mga komento kung ano ang iyong usual na color choice para sa important days at kung mag-a-apply ka ng mga natutunan mo ngayon. Gusto kong marinig ang iyong mga experiences at reflections. Salamat sa pagbibigay ng iyong oras sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang mga kulay na iyong piliin ay palaging nagre-reflect ng iyong pinaka-magnetic at abundant self. Magkita tayo sa susunod na video.